Siksik, malaman at naglalakihang beef empanada naman ang lulutuin natin for today's video. Naku, talagang napakasarap nito at nakakabusog. Perfect na pang merienda, kaya tara, simulan na natin ang pagluluto. Para sa ating empanada crust, gagamit tayo dito ng 3 cups ng all-purpose flour, 1/4 teaspoon ng asin, at 1 tablespoon ng white sugar. Haluin lang muna natin yung mabuti. Then, maglalagay tayo ng 3/4 cup ng butter. Tapos, dudurugin lang natin yung butter kasama yung harina para mag-blend sila habang hinahalo. Kapag nahalo na natin yung mabuti, mag-a-add na tayo ng 1 cup ng ice cold water. Pero yung paghahalo dito is utay-utay lang. Kapag nahalo na natin lahat ng tubig, dahan-dahan na natin yung imimix gamit yung ating mga kamay hanggang sa makabuo na tayo ng dough. Mamasahin lang natin yan ng mga 3 minuto. Then, ibabalot natin to sa cling wrap at ilalagay natin to sa ref for 30 minutes. O hanggang sa matapos tayo magluto ng ating palaman. Ngayon naman, lulutuin na natin yung ating filling at meron tayo ditong ground beef. Antayin lang natin na mag-iba yung kanyang kulay at maluto. Then, magre-release yan ng oil at magigisa na tayo dyan ng sibuyas. Tapos, isunod na natin yung bawang. Then, igisa na natin kasama yung ground beef. Maglalagay din tayo dyan ng konting tubig para ma-deglaze natin at hindi matuyuan yung ating ginigisa. And then, pwede na natin ihalo yung ating mga gulay. Meron tayo ditong patatas at carrots. Maglalagay din tayo ng red bell pepper. Antayin na lang natin na maluto yung mga gulay. And then, pwede na tayo magtimpla. Lalagyan natin yan ng toyo, konting asin, all-in-one seasoning, at black pepper. Kapag feeling nyo na natutuyuan nyo inyong niluluto, pwede kayo magdagdag ng konting tubig. Then, mix natin yung mabuti. Tapos, maglalagay tayo dyan ng raisins. So, ayan, luto na yung ating palaman. Ngayon naman, babalikan na natin yung ating ginawang dough. Mag-dust muna tayo ng harina sa ating pagmamasahan para hindi dumikit. At ganito lang yung gagawin natin. So, i-divide natin yan sa maliliit na portion. At gagawa tayo ng bilog. Then, yung bilog naman ay ipa-flatten natin gamit ang rolling pin. Tapos, maglalagay na tayo ng filling dyan sa gitna. At dapat marami yung ating palaman kasi nga malalaking empanada naman itong gagawin natin. Kung gusto niyo naman na mas maliliit, pwedeng liitan nyo lang yung crust at mas maliit din yung palaman na ilalagay nyo. Pagka-seal natin dyan, isisisik natin yung dough dun sa boundary ng ating palaman para wala masyadong hangin sa loob at ikakat lang natin yung mga sobra dito sa gilid. At para mas secure, isisil natin yung edges gamit yung tinidor. So ayan, ready na tayong magprito. Deep fry lang natin yan sa mainit na mantika at antayin natin na mag-golden brown yung magkabilang side. At kapag ganito na ang itsura, hanguin na natin yan sa mantika. At ayan, ready to eat na ang ating naglalakihan at siksik sa laman na beef empanada. Napakaganda rin ng texture ng ating crust. At tingnan nyo naman, siksik, meaty at hindi tinipid sa palaman. Kaya kung disappointed din kayo sa mga nabibili nyong empanada sa labas, naku, magluto na lang kayo sa bahay. At syempre, kapag gusto nyong magluto, meron tayong kompletong listahan ng mga sangkap dyan sa baba. Enjoy!